ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon. Ang Panginoon. Viva o Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katuwang, paunlakan mong dinggin ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan. Nangusap sa akin ang tinig na narinig kong nagsasalita mula sa langit. Lumapit ka sa anghel na nakatungtong sa dagat at sa lupa at kunin mo ang hawak niyang kasulatang nakabukas. Nilapitan ko ang anghel at hiningi ang kasulatan. Ang wika niya sa akin, kunin mo't kanin ito. Mapait yan sa sikmura, ngunit sa bibig mo'y sintamis ng pulot-pukyutan. Inyabot ko at kinain ang maliit na kasulatan. Matamis ngang tulad ng pulot-pukyutan, ngunit nang malunok ko na'y pumait ang aking sikmura. At ang sabi niya sa akin, kailangang ipahayag mong muli ang mga hula tungkol sa iba't ibang mga tao, bansa, wika, at mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa akin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na sundin iyong kautusan.
higit pa sa pagkagalak na dulot na kayamanan. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bagay mong kautusan. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay. Matamis pa kaysa pulot, yaong lasang pinataglay. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. Halos humingal ako dahilan sa kasabikan na natamo yaong aking minimithing kautusan. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa'king kawan, ako'y kaninang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsayo po muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. At welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. At ngayon ay Friday, and Friday is Quiapo Day. Araw ng ating pagdedebosyon sa ating poong Jesus Nazareno, kaya't bigyan natin siya ng malakas na papuri. Pag merong mga bagay na ayaw nating tanggapin, o di kaya yung mga bagay na tingin natin, hindi natin kayang gawin, ang sinasabi natin, hindi natin kayang sikmurain. Hindi natin kayang sikmurain. O di kaya minsan kapag may nakikita natin na may ginagawang masama yung kapwa natin, ang nababanggit natin, hindi ko talaga kayang sikmurain yung ginagawa niya.
ating mga pagbasa, lalo na sa unang pagbasa, narinig natin na yung ibinigay doon sa propeta ay matamis sa bibig, ngunit mapait sa sikmura. At ito yung kalikasan, ito yung nature ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, matamis sa bibig, ngunit mapait sa sikmura. Matamis sa bibig, ngunit mapait sa sikmura. Ang salita ng Diyos, totoo naman, masarap pakinggan. Lalo na kapag ni-instruct tayo, no? Kapag nakarinig tayo ng salita ng Diyos, ang sarap pakinggan. Pagka nakabasa tayo ng post tungkol sa salita ng Diyos o di kaya Bible verse, ang sarap pakinggan. Pero hanggang pakinig lang ba tayo? Kasi ang tunay na pakikinig ay hindi lang hanggang tenga. Ang tunay na pakikinig ay hanggang sikmura. Ibig sabihin, hindi lang pakikinig ang panawagan sa atin, pero hanggang pagsasabuhay. Pero maraming pagkakataon, masarap lang makinig. Pero ang hirap isabuhay ng salita ng Diyos. At ito yung realidad, ito yung katotohanan ng buhay natin. Madalas, ang sarap pakinggan ang salita ng Diyos. Madalas, masarap makinig sa salita ng Diyos. Pero sa pagdating sa pagsisikmura, ibig sabihin sa pagdating sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos, aba, ang hirap naman talagang gawin. Minsan, nagiging totoo talaga sa ating buhay na nagiging mapait sa sikmura ang salita ng Diyos. Pero ang pinapakita sa atin na halimbawa ng ating Poong Jesus Nazareno, ang pinapakita ding halimbawa ng santa na ipinagdiriwang natin ngayon, si Santa Cecilia, pinapakita nila kung papaano sikmurain. Pinapakita nila kung papaano isabuhay ang salita ng Diyos. Sa buhay ni Santa Cecilia, paano niya sinikmura, paano niya sinabuhay ang salita ng Diyos? Namatay siya dahil sa pananampalataya. Naging martir siya dahil sa salita ng Diyos. At sa ating ebanghelyo, narinig natin kung papaano yung isa sa mga halimbawa ng pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ang ginawa ng ating Panginoon ay pinagtabuyan ang mga nangangalakal sa templo. Dahil nga, bakit nga ba pinagtabuyan niya yung mga tao dun sa templo? Hindi naman dahil talaga, of course, napakaingay ng mga hayop ng mga tao doon sa templo na bahay dalanginan, kaya nagalit ang ating Panginoon. Pero higit pa doon, dahil may nangyayari na corruption. Ibig sabihin, sobrang taas ng mga binibili na mabaka doon, sobrang taas ng presyo ng mga pamamalit ng pera na kailangan naman talaga ng mga tao. In other words, merong injustice, merong pang-aapi, merong injustisya na nangyayari doon sa templo. At doon nagagalit ang ating Panginoon. Minsan kasi, ang nagiging problema natin, na naging problema din nung mga nangangalakal doon sa templo, mas nagiging mahalaga yung tubo dito sa mundo kesa tubo natin sa kabilang buhay. Kapag tayo na-focus talaga sa mga bagay dito sa mundo, pag tayo talaga na-focus sa mga kikitain natin, sa mga tubo natin, malaki yung tsansa, malaki yung pagkakataon na makalimutan natin kung ano talaga ang mas mahalaga sa buhay na ito. Doon sa mga pagbasa natin, lalo na sa Ebanghelyo, malamang na-focus na yung mga tao doon sa kikitain nila. Instead doon sa kanilang pananampalataya at sakripisyo nila sa templo. Sa buhay natin sa kasalukuyan, ganun din naman. Maraming pagkakataon, mas na-focus tayo doon sa kikitain natin, sa tutubuin natin sa buhay na ito. Kaya nga marami sa atin, di ba, nalalagdak sa kasalanan ng korupsyon.
nalalaglag sa kasalanan ng pagnanakaw, nalalaglag sa kung ano-anong kasalanan. Dahil pag na-focus talaga tayo sa tutubuin natin sa buhay na ito, instead sa tutubuin natin sa kabilang buhay, doon talaga nagkakaroon ng problema. At doon nagiging patunay na minsan, ang salita ng Diyos, masarap lang talagang pakinggan, pero mahirap sikmurain. Kaya ang paalala sa atin ngayon, ang ating mga pagbasa, unang-una, pinapaalalahanan tayo na ang mahalagang bagay dito sa buhay natin ay hindi naman yung mga kikitain natin. Hindi naman talaga yung mga bagay na itutubo natin dito na minsan nagiging mas mahalaga pa kaysa sa ating buhay espiritual. Pinapaalalahanan tayo ng pinakamahalaga pa rin ay ang buhay natin sa kabilang buhay. Na minsan, mas okay lang na malugi tayo dito sa buhay na ito, basta meron tayong tubo sa kabilang buhay. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng ating mga pagbasa, pinapaalalahanan tayo ng ating Poong Jesus Nazareno at ni Santa Cecilia. Hindi lang sana sa pakikinig, hindi lang sana hanggang tenga ang ating pakikinig, kundi hanggang sikmura. Ibig sabihin, kung nasisiyahan tayo, kung natututo tayo sa mga salita ng Diyos na naririnig natin, nawa, higit sa ano paman, ito ay maisabuhay natin. Katulad ng ginawa ni Santa Cecilia, katulad ng ginawa ng ating Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sapat ang utos ng Panginoon, subalit nag-uumapaw ang kanyang awa. Manalangin tayo sa Ama ng buong pananalig sa kanyang karunungan. Ama, panatilihan mo kami sa iyong pamamaraan. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang simbahang Katolika, naway akayin ang kanyang mga miyembro sa daan ng katwiran at higit silang ilapit sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayo naway matutong tumalikod sa kasalanan ng buong puso habang nananatiling masunurin sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga hindi pa sumasampalataya, naway makinig sa salita ng Diyos at maakay sila sa kaligtasang walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit, matatanda, nalulumbay at lahat ng nagdurusa, naway huwag nating kaligtaang lingapin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga tapat na yumao, naway lumigaya sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama naming nasa langit, sinusuri mo ang puso ng bawat isa at alam mo ang mga nilalaman nito. Palakasin mo ang aming puso upang sumamba kami ng tunay at buong pusong makapaglingkod sa kapwa, ang aming mga kamay sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsaiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming
inaalay aming niling pagpakalat, buhay na dalisan. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Cecilia, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay mapagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Cecilia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pagsiluhod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad
at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ringapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, Santa Cecilia, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Amanangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa
para ng salain. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, paawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, paawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pare o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po.
siya'y namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay bibigay, puso ko'y sa'yo naman habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, na mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, inayo sa lahat ng masama, kaawaan po kami umaasa. Poong Jesus Nazareno, ang bayan niyo po't nawat gabayan ako. Ligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal nga Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Bukas po, Nobyembre 23, taong kasalukuyan, 2024, araw po ng Sabado, ipagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. At kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng maringal na misa sa ganap na 5 ng hapon at susundan po ito ng prosesyon ng Santisimo Sacramento patungong pambansang dambana ni San Judas Tadeo sa Malacanang.
sa Nobyembre 24, taong kasalukuyan 2024, araw po ng linggo, ang ating maringal na misa sa pagdiriwang po ng dakilang kapistahan ng paghahari ni Jesucristo sa sanlibutan ay sa ganap na ikatatlo po ng hapon at susundan po ng prosesyon sa palibot ng ating parokya. Makiisa po tayo. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at Nazareno Novena Booklet. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari po kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information card. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan po ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Available na rin po ang opisyal na kalendaryo para po sa taong 2025, taong 2025 ng ating parokya. At sa mga nagnanais bumili, maaari po kayong magtungo sa ating Parish Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Ang oras po ng ating Finance Office ay mula 8:08 ng umaga hanggang 5:05 ng hapon. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Bukas po ang ating Finance Office sa mga gustong bumili. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikisapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At hanggang sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Panalangin po sa mahal na poong Jesus Nazareno tuwing Biyernes, magsiluhod po tayong lahat. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin, nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo po ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo po na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Banggitin po ang kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Cecilia upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, atin naman ngayon ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin,
Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinulwalhati ka namin.